Ang cross, mao'y pinaka-sentro nga elemento sa ato ang pagka-Kristohanon. Why? Because it is the most important symbol of our faith. Kini siya usa ka labing importante nga simbolo sa ato ang pagtuo. Because it represents the message that is at the heart of the gospel. Ang mensahe sa gospel, nakasentro kini diha sa cross. Kung wala kini, wala usab Christianity. Kung walay gospel, kung walay cross, ang nasentro diha sa gospel. Ang gospel, kini ang gilinhawa. Kadiin, si Kristo namatay diha sa cross aron nabayaran niya ang atoang mga sala, ang imuhang mga sala, o ang tanan na mga sala sa kalibutan. The cross is the central in that message. The cross was not something that Paul wanted to escape upon kini ang iyang gusto na mahimaya. Na si Paul mismo, nagasulti siya may tungod sa kini ginatawag decisive separation between himself and the world. Adunay panagpulag sa iyahang kaugalingon o sa kalibutan. Alang kay Pablo, ang kalibutan o ang tanan na i-offer sa kalibutan, ito kaniya, kini, patay na, alang kaniya. Huwag pasabot, na si Pablo, nasaktan niya na ingon na alagad sa Ginoo, ingon na naluwas pinaagi sa krus o sa gospel, o may sentro sa mensahe sa kaluwasan, na-realize niya na kinahanglang patyon niya ang iyahang unod nun na timuha sa kalibutan, which is ang tanan na gistrugyot sa kalibutan ngadto kaniya. Iyahang gipakita ang total transformation sa iyang kinabuhi ingon nga gibag-o ni Ginoong Jesucristo. He realized niya sa kaugalingon that the cross of Christ was his only real reason to boast. Wala sa ilain na ikaw pasigarbo o ikaw pangahapog diha sa iyang kaugalingon gawas lamang kang Jesucristo. Kamaoy naghatag kaniya o kinabuhing walay katapusan. Kamaoy naghatag kaniya o kinabuhi na layo sa iyahang daan na kinabuhi. Ingon na mga Kristohanon, dili lang si Pablo ang dapat maghuna-huna niini, kundi ingon na mga Kristohanon, ato ang usap na panganduyon na patyon nato ang tanan na gitinguha sa atong unod o ang tanan na gitamyag nato sa kalibutan. Kay mga katauhan man sa Ginoo. Kay kung dili natong patyon kanang mga bahina sa atong kinabuhi o kana ang mahimong hinungdan na stagnant ang atong pag-alagad sa Ginoo. Parado ang atong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay daapil pamanta sa kalihukan sa kalibutan. Ingon pagani si Pablo, nga walay sundalo na mag-apil-apil sa trabaho nga way labot sa iyang pagkasundalo. Kita usab na mga Kristohanon, ato usab kanang isilsil sa atong alipatakan. Naingon na mga sumusunod ni Ginoong Jesucristo, patyon nato kining mga butanga sa ato ang kinabuhi. Kay wala dayon kanay labot sa diha nga gibag-o kita sa Ginoo. What a foolish man I am. Ingon si Paul, if I think that I can add to the cross of Christ. Unsa ko ka buang o kaway kaalam kung maghuna-huna ko na akong dungagan ang cross ni Kristo. So everything na ako ang buhaton is maula ang pagsalig diha kang Kristo, pagtuo diha kang Kristo aron kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. He was obsessed with Jesus and His work on the cross. Mas maayo pang ma-obsess ka sa trabaho ni Kristo o sa iyahapon na kamatayon diha sa cross. Now, Paul had many things that he could boast about. Ang iyang heritage, ang iyang pagkamaampikon sa pagtuman sa balakod, but he realized that the cross of Christ was his only real reason
reason to boast. Sa liha nga walang pa si Paul nagatbang sa Ginoo, nagsunod siya sa balaod. Naghuna-huna siya, nga maluwas siya, pinaagi sa pagsunod sa balaod. Pero sa liha na nasabtan niya, o na-realize niya, na ang cross ni Kristo, mao lamang di ay ang bugtong ikapasinarbo diha sa iyang kinabuhi. Mao kini ang iyang gibalugan kay nagtuo siya, na mao kini ang naghatag kaniya og eternal nga kinabuhi. Only that could give him eternal life. Now, atong isahin, kanaa sa kabuntagon, magkahiskot kita, naging tinatawag a cross-redeemed people. Atong tanawag the significance of the cross. Kung sa ba ang significant ni cross? Colossians 2:15 says that God disarmed the spiritual powers and triumphed over them through the cross. Gipildi sa Ginoo ang tanan ng mga espirituhanong pangdamhanan o gidaog kini pinaagi sa cross. Ang 1 Peter chapter 2:24 nagingon that Jesus bore our sins in His body on the cross that we might die to sin and live to righteousness. Nasabyan na ito yung verse. Si Jesucristo nagpakamatay para sa atong sala. Aron ang iyahang lawas diha sa cross o nagpakamatay siya diha sa cross alang sa atong mga sala aron kita mamatay diha sa sala o mabuhi diha sa pagkamataro. So ang simbolo sa kamatayon ni Jesus Christ diha sa cross naghatag kini og significant na kinahanglan usab na mamatay ta diha sa sala. Patyon nato ang tanan na hinungdan sa pagpakasala. Ang tanan na gitinguha sa atong unod, patyon nato kini kay si Kristo namatay man nganhi kanato ug matod sa pulong sa Ginoo and live to righteousness. Dili ko ta matarong sa Ginoo. Pero daghan na nato dili gayud makasabot dinhi amot nalo. Naunta human ka pakamatya sa Ginoo. Kinahanglan usab nitong sakton na kinahanglan patyon usab o kinahanglan nga mamatay usab ang imuhang sala. Ining ang imuhang mga pangandoy diya sa sala. Dili man ta mga sinless. Kanang ta makasala. But dili na siya mga reason para magpadayon ka sa pagpakasala. Si Paul mismo nag-ingon siya na kasi word na gigamit. Ingon niya, gusto kong bumuhat o mataro pero salak ang akong mahimo. Pero maningkamot ko na makabuhat sa mataro ang tubangan sa iyo. So kung mayroon ka na dili man ko kanang walay sala o dili man ko sinless, makasala man ko tao ra gud ko. Dili na sa mako'y mahimo unta nga reason nimo para magpadahintas ko pagkasala because you are human. Because you are sinful. Kung dili, bisan tuod ikaw na pakasalawas nimo nga subject diha sa pagpakasala, aduna kay desire. Lahi man tong nagpaanod ka diha sa word na tao lang nang makasala gyapon kaysa nagpugong ka sa imong pagalingon uban sa pagpaningkamot. Yes, tao pa ta. O ang atong lawas subject siya sa pagpakasala. Si Pablo ingon usab niya na. Pero dili sa mahimong reason para dili sa mahimong reason para magpatuyang ka sa pagpakasala. Kundi paningkamutan nimo ingon ng Kristohanon na dili makasala. Lahi nang naningkamot ka o lahi nang nagpasagad ka lang. Kaya kung naningkamot ka, gabantay ka na dili ka makasala. Gabantay ka ba? Maigmaton ka, kabalo ka, nga kini nga kung ako rin kuyong ka, makasala ko. Kung muadto ko anin, makasala ko. Kung musulod ko anin, makasala ko. Bakit ang hindi ko napulong sa Ginoo? Pag matigmat ka mo, pag maalapod, sama sa leon o sama sa luko. Ano man? Kaya inyong kaaway, sama sa leon. Nagangulog, nga nagatutuyo kanino, nga nagkita, uktok, unod. Abuot pasagot, na kung ikaw maalamon na tao na alagad sa Ginoo, magbantay ka. Dili kayo pag-ingon sa iyong barkada na, bay, ato ta sa tulog na anak na naimnanan bay.
Kabalo ka, nga ang nangadra, wag yung nag-ampo niya. Dahil bumili ka, sige, bato-bato, mag-ampo ko. Kabalo ka, ako yung ginanapit ka, balay ko na, ulabod na. Beer house. Ngayon lang sa kapag, tuta dito ka, beer house ba? Ay, kung ina nga, okay, may mapunta na. Sige, ako na ka. Mga naging na, magpaalamon ka, magpaalamon ka. Invite ka sa imong pare, yung musulod na malaya. Kaya kabalo ka nga, inom dito mga live, kung ba na, live na mga activity na ay, kung ina na, sulod ko niya, ay makampo ko. Kung sulod ko niya, ay manangiyaw ko. Dili na. Kapalo ka na, dili na, wala ka ampo niya sulod. Ha? So, may kung dahil ka na, dili lang mo, Brad. Balo ka invite mo, pagka, kanami na sa ato sa balay man, kay, ako'y nalilino dito ba? Balo ka nga, walang hubog na siya. Tingin ka nga, sige, ato ko. Ay, matindi kwan lang ito, kanang pagkaon. Kabalo kung pala hubog ko, agi, di na kabalo na. Wag yun, di pwede na wala na yung suktong tungkol lisa. Suktong, hindi siguro, o kabayo. Kabalo na ka na daan. Kailangan mo pagkakas, pero pinagtulog ka. Ano man? Ha? Kaya wala ka namatay, ang gitin mo nga sa imong unod. Huwag ka namatay. Sabi ang pag-ingon, nasunod ka, nagiging mo, kung imuha ang munti mo. Labi, di ang sunod mo eh. Ato ko. Wala ka mga imaan na, wala ka namatay. Na dapat punta, si Pablo ingon siya, na malikabot ka. Although, napakana na lawas na subject sa pagkakasala, pero tinguhakon ni mo. Na makabalibad ka, makadumilig ka sa mao nga sugyot sa kaaway. Now, in 1 Corinthians 1:18 says that the teaching about the cross seems foolish to those who are lost. Ha? Binukang daw kini pagtudlo may tungod sa cross, alam nga itong mga nakawala, sabab mga dili magtotoo, but to us, alam kanato, who are being saved, it is the power of God. Powerful man itong Ginoo. Anong dili man ta magpausap sa Ginoo? Wala may imposible sa Ginoo. Now, tingnan mo ba first, the cross is the power to free us from slavery to the world. Kung saan ang cross? Ang cross, mao'y gahom na maghatag na nato kagawasan sa pagkaulipon sa kalibutan. O sa cross, at hunay gahom. Namuhatag kanimo kagawasan, di ka sa pagkaulipon sa kalibutan, o sa maling kalibutan, sala. Nakahulag-huway isa sa sala. And to those who belong to Christ has crucified the flesh with its passions and desires. Ito daw? Katong nahisakop na diha kang Jesucristo, which is kita, na sumusunod diha kaniya, gilansang na ang atong unod, ang atong timuha sa atong unod, o ang tanan nato na mga handog, gilansang. O kasabot, nakatay na siya. Ha? Kaya si Cristo namatay na siya. Paglansang sa cross. So, ano man, why does the idea of carrying our cross and crucifying our desires and passions lisod man? Ano man? Ano man? Nanong lisod man, alam kanimo, napasanon ang imong cross o kay-crucify, ilansang ang tanan nimong desire o gihandong. Anong lisod man? Anong lisod ka para nimo? First, because you do not see your slavery. Kaya wala, hindi mo nakita na ikaw ulipon ka na anang sa lahat. Imang anak na, pag dili mo makita na ulipon ka na anak, di ka makalimkawas anak. Kaya wala ka mo nakita that you are slave already. Wala ka mo nakita na ulipon ka na di anak. Umabot na lang, pagka o bisyo, magsugod pa lang nimo, pagdilaw-ilaw pa lang anak. Then wala ka balo na you are already slave sa ako nga bisyo. O na, pag ingon na, may mo na ka mubiyan kung ano, pero hindi naman yung maayos ko. Di sa nagdaot na ang iyong tiyan, di sa nagdaot na ang iyong baga, di sa nagdaot na ang iyong patay, maglisod ka o biyak. Kaya sa kita, sa sinugdanan, wala ka nakapansin that you are already slave ni anak na bisyo. Wala ka nakabantay. Na lisod kanimo ang pagbago, lisod kanimo ang paglupig sa mao nga timuha sa imong unod. Kaya wala nimo nabantayan, wala nimo nakita
that you are already slave. Yan ang isa. You do not see what you are enslaved. That you are enslaved to these passions and desires. Wala, di mo nakita. Naulipon ka na ni ay. Ha? Di lang sa pisyo. Sa talang area sa itong kinabuhi. For example, dahil ka mo simpa, kayo priority ka. Wala ka balo na you are already slave. Anong imuhang prioridad mo? Dili ka kasimpa kayo maglaba ka. You are already slave. Anong imuhang namunod? Wala kayo bisanti na lang ang galaba. At pwede na maglaba ko sa bato. Pwede na maglaba ko gladness. Pwede na maglaba ko like lang. Ano yung mga dito? Sabihin mo. Ha? You are already slave. Finances. Pwede mo na may slave ka. Pag-ingon na, mag-overtime ka o something ha. And then don't you are in need. Pinanglan yung kwarta. Pinanglan yung trabaho ko domingo, pinanglan yung kwarta. Wala ka mapalo. You are already slave sa kwarta. Ulikot ka na sa kwarta. Muna, bisag na pa kayo makuot, mong trabaho ka kung kakailagi, may sulti sa imo, may dimando na kanimo sa imuhan yan ang kwarta. You are already slave and control. Pantayan din natin na. Pag slave ka, ang nag-slave sa imo, ay nag-control na sa imo. Diba? Kauna, gusto nila ka grade 1, but baka nakapasuan na nag-ulipon sa bilibili, tawag na nila. Ha? Sa Israel, pag ulipon ka, pag nadakpan nila mga Israelites, for example, Babylon, nadakpan nila nila, mahimong ulipon. Kini nga slave, kini nga ulipon, wala na siya right para sa iyong balikan. Ang nanay katungod para sa iya. Ang doon na yung pagbuot niya, ang magbuot na niya, isang nag-slave sa iya. Katong dato. Sampo, ibong kang ulipon, ibong kang sulipon sa lupon. Wala ka lang katungod sa iyong kabalikon. Ang may katungod sa imo, ang nag-slave sa imo. Binako, ibaligya ka. Ang may katungod sa imo, ang nag-slave sa imo. Wala ka lang katungod sa iyong kabalikon. Karon, inada po na sa itong sala. Pag na-slave ka niya sala, controlled na ka sa sala. Ang sala ay mo control nimo, ang bisyo ay mo control nimo. Wala bisa nagdaot na sa mga ginoon na nagdaot na yung lawas, wala lisod ka kalimbawas. Ano naman? Ang nag-control dino, ang mga sala na, ang mga bisyo. Wala din nakapabiyak. Sa gusto ko nimo kalimtamo. Ha? Sabihin nga na ka mga doktor, na kung di ka biyaan, mamatay ka. Kadiot na, pero pagkataon-taon, padayo ng buwan kayo. Wala. Control ka na sa mga sala. Ha? Dagan ini, wala nakabantay ini, wala niya nakita, wala sa maglisod siya o bangko, kaya ang tinabuhin. We deceive ourselves into thinking that this is true joy and true living. Pilimpungan daw ninyo nato ang atong pagbalingon pinaagi sa pagunaw-nak na muli ang tinuod ng kalipay, muli ang kalipay, muli ang tinuod ng kinabuhi. Ha? Sa kita pag-una-una, pagpakalakan sa Ginoo, hindi happy. Ha? Para mag, buat ba, kay laay ba, atong simbahan, makatulog ka dito. Ang minaw ta sa wali, pastor, laay ko kay wali, tulog ka. Apil daw permitting, doon kayo, pastor nito, ampok. Di nata sa atong mga chismis, sa pagbuntag ko tagli, linaw. Ano ka ng linaw, no? Isang pinunta kayo, chismis na dalan. Pwede nga, bisa gawin mo doon. Okay ba? Kaya hindi lang natin magmanakon, basta kayo, hinakon ng chismis, binintake. Ano ba? Pero ba't doon sa permitting ngayon? Ay, sa bato ito eh, pastor, ngayon man po, 20 minutos, 30 minutos, Roman. 20 minutos, 30 minutos, makatulog na ka, layo na ka. Pero chismis sa kagabi, sa adlaw ko yun. Wala eh, hindi tayo. Hindi ko din, progress sa pisdalan. Tindog ka dali, kung ang kaon, balik ako chismis ako. Bisa buwan na, 5 minuto. Chismis, okay na. Di mabantayan, nagtutoy ang tiyan. Nabusok sa chismis. Pero magwari, magminaw sa kulong dito. Matalagaan kayo, alipay. Kulit-kulit silpon, magwawak-laay, tuksikan, tundangan. Talaga kayo, hindi na, lawas ito. Tingnan ka, wala na. Ha? Ano na kailangan? Wala ko ba, hindi ka malalagan sa inyo. Ay wala nila nakita ang joy sa pag-alagan sa inyo. Wala nila nakita na mo niyang tinuod na life, mo niyang tinuod na pagkinabuhin sa kalibutan na mag-alaga sa inyo. Kaya nila nakita na only joy nila ang pagbubuhay sa pagkata, pag-inumino, pag-bisyo, paghimo sa mga butaran na mga butaran. Mo nang nila nakita mo niyang kalipay.
sa mga fellowship, laya, gusto pag kayo, ay kung abot. Ano na? Apong kang sige, among kapot. Ay mga fellowship, among kapot. Isa kong simbas ko ko eh. Pero okay lang palit kong tuwan. Impig, okay lang palit kong kabayo. Okay lang. Ilang kabayo ko ron. Pamono ng 30. Kita sa usaw eh. Registro, 50. Tayo, kita sa ginta eh. Pero, nakay ko na, ito pa. Kabayo, bumi. Ano nga tayo no eh? Pangaya ako. Wala, kumparta. Nagdugay ng alaw niya, mitingaw niya. Pagkabot na niya sa pag panigilay na, may saway parta, dugay ng mitingan. Huwag ang kumparta. Ano ka nga? But consider how this is actually slavery. Kung wala ka kayo kalipay sa pag-alaga sa Ginoo, maybe nakailangan na-slave sa inyo. It's just a sin. Na-slave ka ba sa iyong trabaho? Na-slave ka ba sa iyong barkada? Na-slave ka ba ng bisyo mo? Kung wala kayo kalipay sa pag-alaga sa Ginoo. At kung wala kayo simbahan, kaya espiritu ni Pastor, Pastor, simba. Kung wala kayo joy sa pag-alaga sa Ginoo, simba ko kayo. Tayo kung sumiyak na natin. Huwag na kayo kalipay sa pag-alaga sa Ginoo. Kaya ka mo simba kayo. Simba na lang ganahan. Simba na lang kay Restito kayo. Masama lang pakita dito para may bala lang doon. Pero wala na doon kayo sa Ginoo. Ha? Nakadili na napit. Ay, laay simba. Laay. Tayo magbalik. Magkatulog ako. Wala na. Basin yung anak ka. Pagbanday sumo. Basin yung ulikot ka na. Sa pagkam. Na maghilonggan na nawala ka na magbalipayon ang alaga. Those who belong to Christ has crucified the flesh with its passions and desires. So manuman, nalisod man tayo na pakdangon. Ano mang lisod tayo, Pilipingon? Because we love our sin. Love ninyo ang sala. Our love for our sin gives its power. Kung gihigog man nimo ang sala, ang atong ang bukma sa atong sala paghatag kini og gahom. It is not greater than us. It has not empowered us. But we have empowered because we love our sin. Na-empowered ka sa sala because you love your sin. Ano bisang sao ni mo bag-o, bisang sao ni mo o timuha, desire ni mo bag-o, hindi ka makabag-o because you are empowered of your sin. Why? Because you love your sin. Ipog pa mo din mga salat. Ha? Pag ipog mabigali mo yung bana o yung kasawa, buhagon din mo ang tanan. Karang ilang din mo. Ha? Yung ba na pugungan pang bahak ng kaguguma. You are empowered by love. O nag-isag, stricto ang gilikanan, stricto ang papa, mama, ang upak yung sintana. Kaya hindi ka pugungan ang gugma. Murag mamatay, o di magkitaan. May mga yung people na una sa bukid. Mga ati-ati ko lang mo. Stricta dito ito yung stricto dito mga gilikanan nila. Yung mabaki man. Tulo sila kabahi. Mga senior na mo. Mga yung tulong kapitid sila dito na. Balitangan na ako. Na nabuntis. Stricto bang tayong gilikanan? Tama naman na. Stricto nila. Alangan, may wagi ng bintana. Wala ko lang magkatulong na magpapa. Laya, ito sa bintana. O, nakita po. Ito maayo. Baka mag-pang-eskwila. Ano man? Natawag pinabuhi. Ano man? Because they are empowered by love. Uli po sila sa gugma. Wala bisa pa kung saan. Tama si Sultan. Kung pang mga di sa pabalikong pang bahak dito sa bukit. Ano man? Empowered by the sin. You are empowered by the sin. Lisod kaayo lupigon nimo ang sala. Because you are already asleep and love nimo ang sala. The only reason sin has power over us is because we love it. Apostle John declares that the problem is that we love the darkness more than the light. John 3:19. Why? Lingon niya, mas inigong pa daw nato ang kangit-ngit kaysa kahayan. Kapag tama kung gingon samban, lamig magiging ang sala. Una, sa matuungan, ito magiging dark kaysa kaya dark, tall, and handsome. Dark kaysa lang,
Pero na dark ito. Mga dark. Pag na, tall. Inansam. Nakay dark, hindi kayo. Yawa na eh. Wala kayo, katakot when we see that sin has raped our lives and enslaved us to our passions, we now look at Jesus and His cross in a completely different way. Muna ang ako ang ituon. Kung nakita ni mo na murag ulipon ka na sa sala, yan sa ibang kinabuhi, look to Jesus and look to the cross completely. Aron, makita ni mo ang laking nagalan sa pag-alagad sa Diyos. Para makita ni mo, there is joy. Di ay, sa pag-alagad sa Ginoo. I-remember na nadungog na po ang testimony sa isa sa mga staff sa Isba, itong hapon. Iyon niya, nahino sa festivalan, unong pa ng katuti. Sa sugod, hindi sa pagsako na nagbasa o nagbiya, dili sa kabalong sa ako, dili sa British na naman, lalak, siya na daw sa inyo, share sa ila. Then, kung sa ako niya, dili sa kapasitan. But the day, still, yung life is struggling siya. Because of her young age, yun apil siya sa mga puro, hindi mo sa mga katong tao. Ang to, binigidler siya, apil siya sa hindi kinatawag na tawag na nag-sponsor sa iya. Parang skwila sa seminary. Wala siya idea. Basta nisugundan siya, neto sa seminary, and dito, nasaktan niya, sa kaluwasan, sa life, nag-change sa life. Ang bata na nangyarto, walay desire, ang bata sa una, na puro kalibutan, ang handong nag-change na. Why? Because nasaktan niya, si Jesus Christ na dito, pabangko sa iyo. Kung dili natong pasabtan na si Jesus Christ, ang cross ni Jesus Christ, makahatag na natong kausaban, dili kita mausap. At kung dili nato tanaw si Jesus Christ and the cross in a different way. E kung may mga basta tayo magsimba lang po, wala. Dili na usap yung pinabulo. Patanawa, yung sa kani Jesus, yung sa kanya pagpakamatay, yung sa kanya na ikaw maluwas niya, yung sa kanya anong taliwala sa imuha pagka makasasala, isa ka, nagipakamatyan niya, anong ipaagas niya yung dugo. Inaanak ka ba, kabilinhon sa iya, anong pakamatyan niya? Dapat makita, hindi mo na siya nalaking na dalay. Na ikaw, ihigugma niya, mo na hiningon na iya ang ipakamatyan, bisag sigisa o bisag unsa kamay. Ano ba hindi mo na masaktan na imong life, worthy, at ubangan sa Ginoo, usikay niyo ang Ginoo. Hindi mo makita, mapagal lipay, yan sa pag-alagad sa Ginoo. When we see that sin, we see the beauty of Jesus who set us free from the sin. Sige, to the last, the cross reveals that relentless and unwavering love. Kung yun ang relentless, o sabi, walay puno na tugma sa Ginoo. The word reveals the cross, and the cross reveals God's relentless and unwavering love. The more we see His love, the more we will love Him. Kung makita lang yung dalino, kung di mo sa kapag-igugma sa Ginoo, mas iugma ang pagkipon niya ang Ginoo. Kung makita ng dalino, may tulong isip mo pagalingon ba? Hindi sa bagay ko. Di kuha mo sa Ginoo. Anong di pa kamatiyan mo sa Ginoo? Anong hinigugma mo sa Ginoo? Hindi sa bagay ko. Ulong di ko, baka sa sala, dakutan na tao. Anong, iyaman mo hinigugma ang pangatiyan. Ikaw nakita, di mo na, kung grabe niya ay ang love sa Ginoo, sa Ginoo. Mahal ko din mo Ginoo. Pinasabtan niyo na you are worthy. Amayan ka, tapos ka, minumbaon. Walang giling mo dapat pagamit ang iyong kinabuhi sa kalibutan. Kung pinihigong mo ka sa Ginoo, nagkakaya ang Ginoo sa Ginoo. Out of billions, hindi mo nag-awas sa kalibutan, you are one. Na nakita sa Ginoo, na pinahanglan niya ang luwason. Karamita, masabtan niyo that you are worthy in the eyes of God. Love for the Lord, you know, Padrika, the word reveals the cross, and the more we see His love, the more we will love Him. Love for the Lord will drive all our other desires and affection away. Basta daw, ang atong bugba sa Ginoo may makapalaya sa ining atungang gitinguha, mga handong, mga gusto, sa atong kabalingon, gusto sa atong urod. We begin to develop a love for Jesus that is greater than our love for the world. E kung mas mo,
Dili ko makaigo, makahimo ko, makapasibala. Kaya yan, sumulis mong lang ang kalimutan. Pagkagabay siya, kaya sa kataasan yung lakas. Nanawa si Joseph the Dreamer. So diha na di, tintal siya sa ingon niya. Dili ko makapasibala, dili ko makahimo sa pagpasibala sa ngalan sa akong Diyos. Can you imagine? May doon na yung temptation. Pero may buhay siya, may doon siya. Dili ko makahimo sa pagpasala o pagpasibala sa ngalan sa akong Diyos. Anong nahirap niya to? Tungod kay gihigog pa niya ang Ginoo, labaw sa tanan, nasaktan niya, na nag-exist niya sa kalibutan tungod sa Ginoo. Nakita niya, na kining akong gugma sa Ginoo, ang ay kuning protektahan, parang dili, kini magubag. Paprotektahan lang niya, kini pinaagi sa pagdumili, sa mga butang na makagubag, kini gugma niya sa Ginoo. Kung gihigog pa dito yung asawa, yung bana, imong protektahan ang maunga tugma. At dili imong ba? O nag-imong buhaton ang tanan. At dili makasulod ang naka sa gawas. Posible, buot musulod niya sa inyong tugma o musamo o gugubat ni ano, mules, inyong love, ini na mga bulaan. O ini na mga bulaan. Kaya hindi ba dito ang imong asawa? Hindi ba dito ang kanan? Hindi ba dito ang pamilya? Hinahanap ko siguro. Yan ang Romans 5. But Christ died for us when we were still sinners, and by this God showed how much He loves us. It is true that the cross represents the love of God toward the fallen world He wishes to save. John 3:16. The cross is a place of judgment. Christ in the cross was made to bear the Father's wrath for our sin. Can you imagine? Ang Ginoo sukogin sa tuwa. That Christ ay pakamatay ng nato para mabugnaw, masuko, makupay, masuko sa Ginoo. Kaya kasuko sa Ginoo sa tuwa, resulta sa pagkalaglag sa pagkalag, kaya sa Ginoo sa Diyos. Si Christ nag-insert siya, nagpatiliwala siya, nung ganun kalma ang masuko sa Ginoo sa tuwa. And lastly, the cross of Christ is where we see the pinnacle of grace. Nakita nato, ang grasya sa Ginoo, tungod sa cross ni Kristo. And so we boast the cross because the cross is the place where Christ has taken our sin upon Himself and made it possible for us to experience and know and enjoy the goodness, the grace, and the blessing of God. Every good thing we receive ultimately flows from the cross. Now your eyes, according to Hebrews 1:13, your eyes are too pure to approve evil, and you cannot look on wickedness with favor. Katawa, gusto daw pabor sa kinabuhi? So, ang mata sa Ginoo putli, dili niya i-approve ang evil diya sa imong kinabuhi. Ang dili niya kaya ang awon pagkayautan diya sa mga. So if you want favor diya sa Ginoo, paning kabuhi na mapatay kini nga bahin sa imong kinabuhi. Ang kini pagpakasala. But the reality is, we could only experience the blessing of God by the grace of God. Tama? Amen? Gracias, Ginoo. Anything God we experience or anything good we experience is the world. In the world is evidence of God's grace toward us sinners. Pero, saan na ito sa Ginoo? Because even in this world, tayo ipakita sa tuwa sa Ginoo. Ano kasi natin sa mga ayong mga. Praise natin for the cross of Jesus. Yan lang ang kanan sa pagpunod. Our joy, our glory, our praise, and our boast is only the execution device used to kill our Lord Jesus Christ. The cross. That is why we, Lord mga Kristohanon, must be committed to proclaim the word of the cross. Atong hindi na bumunod, pagsangyaw sa mga balita, ibuhan ni Kristo dahil sa cross. And let's keep the cross central in our witness to Jesus. Because Jesus died on the cross for our sins. Because that is the gospel. And everything we do. That is the one thing we must continually bear witness to Jesus. That is what will cause faith to rise up hearts. And there can really be salvation. The power of the cross has caused to redeem people. You can know that your sins are forgiven. Ibang mga salat na pasaylo,
ikaw ihimong sakto katubangan sa Ginoo. Na ikaw adunay puloy-anan dito sa langit. Na ikaw adunay pribilehiyo na mag-alagad sa iyang tuyuan diya kanimo. Na ikaw adunay kadaugan batok ng Satanas. Na ikaw adunay kalinaw uban sa Ginoo. Bisan gani kalinaw sa pag-atubang sa kamatayon tungod sa cross na si Kristo nagpakamatay.